Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino diyan sa Pilipinas at kung saan man kayo narin ngayon sa mundo. Ito po ngayon gabi ating pick up news, ang ating topic. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na si Sir Al Olalia. Magandang gabi po sa inyo, Sir. Ito po ngayon yung ating tatalakayin. Itong paano labanan ang mga pagmanipula at pagsabotahe ng China sa Pilipinas, no? Alam po naman natin na ito na galit na yung China sa ating bansa, no? Kasi lumalapit nga po tayo doon sa Amerika. Doon tayo sa West, Amerika. Tapos nandiyan nga si nung isang araw, 'di ba? Yung Prime Minister ng Japan. Diyan po sa bansa natin. Diyan nagpunta, no? Tapos may mga kasunduan na mga nilagdaan, no? Ang ating gobyerno doon sa pagpapalakas ng ugnayan nga po ng ng China at ang bansa nating Pilipinas, hindi po masikmura ng hindi masikmura ng China. Kaya lumalabas po na yan na gumagawa sila ng paraan, no? Gumagamit sila ng disinformation, psychological warfare, no? Ginagamit nila para masabotahe ang ating bansa or pagmamanipula ng bansang China sa ating bansa. Meron po tayong video, i-play po natin para malaman natin na hindi lang sa Pilipinas ang ginagawa ng pagsabotahe or disinformation or psychological warfare ang ginagawa ng China, no? Kundi pati rin sa ibang bansa. Sa Amerika, dito nga rin po sa Japan, napapansin ko yung ginagamit nila yung mga comment na yan sa mga social media, no? Mayroon pa nga sa mainstream media, no? Babayaran nila para ibalita ang kanilang mga narrative, no? Pero napapansin ko po, parang hindi naman mga Hapon to kasi yung mga Hapon hindi mahilig yan sa mga comment. Kasi nga po hindi sila halos sa social media, no? Yung mga Hapon hindi mahilig kasi nga po, 'di ba? Sila busy sa trabaho. Yun po yung mga Hapon, Pero yung ating po mga kababayan kasi kahit nga po siguro si Lolo at saka si Lola ay merong Facebook, merong mga Facebook na yan na nagso-social media, no? Pero dito sa Japan, busy sila sa trabaho, wala silang time sa mga ganyan-ganyan, Kaya iba po, medyo mahirapan yung China para manipulahin ng Japan. Kaya siguro mas magastos yung Japan kaysa sa Pilipinas kaysa pagdating sa pondo nila para i-manipulate o isabotahe ang kaisipan ng mga taong bayan dito sa Japan. Yung mga po nila dito, mga tao, no? Ang mga Hapon, yun. Pero ito po, papakita ko sa inyo na news na to, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang nila to ginagawa diyan sa atin, pati sa ibang bansa din para pabanguhin yung pangalan nila. At yung psychological warfare at saka yung pagpapabango sa imahe ng bansang China, no? Ito po yung news, Ito news to sa Amerika at ito nga po, 'di ba, yung Facebook. Amerika din po yung Facebook, 'di ba? Nandoon naka-base sa Amerika, kaya ito po yung news para malaman nyo na hindi lang sa Pilipinas ginagawa ng China ang pag-manipulate, no? Disinformation. Meta just out with details of disinformation efforts it's been facing. Eamon Javers joins us. Hey, Eamon. Morning, Joe. Meta, the parent company of Facebook, says this morning it's taken down a Chinese disinformation campaign it calls part of the largest known cross-platform
covert influence operation in the world. The campaign, which appeared to be centrally controlled in China, was active on more than 50 platforms and forums, Meta says, including Facebook, Instagram, X, which was formerly Twitter, and others. The campaign generated positive commentary about China and criticism of the United States. Now, Meta says it's taken down 7,704 Facebook accounts and 954 pages related to this Chinese campaign, which they say has been going on since at least 2019. 2019 pa. Business as Spamiflage. Akit po kayo, sir. This is an Sis operation best where, friend. for a number of years, researchers have been reporting individual clusters of activity under the name of Spamiflage. For the first time, we've been able to tie those clusters together, and we've been able to link them back to individuals associated with Chinese law enforcement. But Meta says the operation did not have as much real-world impact as its huge scale would suggest. Meta also says it has new information about a Russian disinformation campaign that it shut down last year called Doppelganger. Ayan, hindi lang po yung yung China, pati pa yung Russia, di ba? Ganyan, magkakampi sila. Alam nyo na sino yan, si Putin. Sino pa ba? Si Jinping. Sino pa? Si Duterte. Di ba? Yan yung mga BFF, di ba? Best friend forever na mga head of state. I-play po natin, ituloy lang natin. Where threat actors spoofed web pages from sites like Fox News and The Washington Post designed to drive down support for Ukraine after Russia's invasion of that country. Meta describes the Russian campaign as agile and able to events in real time. And in one sign of just how fast these campaigns are moving, Meta says that within 24 hours of the launch of their new Twitter competitor Threads, they spotted and removed accounts related to a known disinformation operation. Back over to you guys. Yan po yung ating video. Naintindihan nyo po ba? Dahil lang po, pakyatin natin sila Sir Gis at sis best friend. Ayan. Sir Gis, magandang gabi po. Sis best friend, magandang gabi. Ayan po yung ating video, di ba? Nakita nyo naman po, di ba? Hindi lang sa Pilipinas, at sa Amerika, ginagawa nila to ng China para siyempre yung narrative nila ikalat. Diyan sa Pilipinas, sino ba yung kakampi nila? Di ba? Alam naman natin, Tapos sir, yung SMNI nga, di ba? May nagkaano sila sa CGTN. May SMNI, kakampi nila. Ibig sabihin ano na to? Alam nyo na, Alam na this. Di ba? Yan yung magkakalat ng narrative sa ating bansa na ginawang legal pa ng Pilipinas, di ba sir? Legal yun, di ba? SMNI legal. Meron silang istasyon. Sino nagbigay ng prangkista doon sa SMNI? Di po ba yung kakampi ng yun, sila yung kakampi yung mag-BFF ng mga tao na head of states, di ba? Yung si Jinping, Putin, si Duterte. Yan. Sinabi pa nga ni Duterte, gusto niya raw gumawa ng New World Order, silang tatlo, di ba? Yung si Putin, si Xi Jinping at saka siya, gagawa sila ng New World Order. Sinabi niya po 'yan, di ba sir? Ni Duterte. Ayan na. Ayan yung nila, yung mga style, pare-pareho sila, di ba? Bulok, Naalata na ng mundo. Ginagastusan nila ang disinformation campaign, o kaya yung pagmanipula at pagsasabotahe sa mga bansa ng mga kalaban nila. Yun yung problema. Tama si Sis S. Magandang gabi po, ma'am. Si Ma'am S. Makasi. Dito siya. Di ba totoo po yan? Alam po ng mga Pilipino, pero meron pa rin kumakampi talaga sa mga Duterte. Meron pa rin sumusuporta. Ewan ko lang kung taga Davao na lang siguro. Yung hindi natin alam kung ilang, pero meron pa rin po, di ba, sumusuporta. Alam na natin na ayan, tinatraidor yung bansa natin. Tapos susuportahan mo pa, ibig sabihin traidor ka rin nun pag ganun. Meron pa po tayong isang video, sir.
I-play po kaya natin na yung ito namang video, yung sa Pilipinas na. Alam na rin ng ating bansa, ang gobyerno, no, na disinformation itong China, part ng tactics nila para makamit ang mga hangarin nila. I-play po natin. Ito po yung video. Defense Secretary Gibo Teodoro says the Philippine government is making efforts to counter China's disinformation campaign on the West Philippine Sea. In a televised public briefing, Teodoro says disinformation is in the playbook of China, so the Philippines has been trying to counter such false narratives on the maritime dispute. Disinformation and information operations is in the playbook of China naturally, and so we are countering the narratives by information operations such as this, such as explaining to our countrymen why they should not believe in China's narrative. Teodoro says China's narrative that the Philippines is intruding on its territory is an affront to our country. According to Teodoro, China is spreading disinformation to weaken the Philippines' political will and unity. They're also planting disinformation within the country in order to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. The Defense Secretary also says China's illegal activities in the West Philippine Sea is part of its plan to claim the whole South China Sea. Teodoro adds that the Philippines is only defending its territorial rights amid China's aggressions. Itong lahat ng ito, yung swarming, yung illegal activities nila doon, yung pagharang, ay plano ito ng China talaga na sakupin ang buong South China Sea na ating dapat tutulan. Maliwanag po, hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. Yan. Ano po sir, 'di ba alam na ng mga bansa, no, alam na lahat pati nga Pilipinas, 'di ba sir? Alam kaya nga alam na natin yung na ngayon ng paninira ng China sa Pilipinas. Kaya nga po parang ano na sagad-sagaran na, no. Ang problema na ang bansa natin, meron sa ating collaborator ng China, yung mga tuta. Yun doon sa Davao. Di po ba? Pero hindi naman siguro 100% sa tingin nyo sir na yung mga taga Davao ba talaga lahat yun ay sinusuportahan yung mga traidor ng bayan, ha? Kasi hanggang ngayon wala pa rin silang pahayag na kontra China, no? Hinihintay ko hanggang ngayon walang pahayag. Paano yung papahayag na kontra China yan eh? Di ba ano nila sir? Kakampi nila yung China. Kakampi nila yung China, no? Tuta. Yan yung ano natin, yung problema natin. Kailangan ano na yan eh. Imbestigahan na yan sir, di ba? Sana mapasok na yung ICC sa bansa natin. Malapit na. Kung magalala. Malapit na, no? Dapat ay kumilos ang ating gobyerno at sa mga, ayan, tama si Sir Al, ano? Treason o pagtatraidor sa bansa. Para kaya ano, Ma'am S. Yung gustong posisyon ni Sara. Tama ka po, Ma'am, ano? Kasi kung ano yung hinihiling niya, yung ano, yung DND ba? DND, yung hinihiling ni ni Sara. National Defense. Oo, gusto niya i-control yung Pilipinas eh. Kung nabigay sa kanya, hindi pinatalsik na si Marcos, di ba? Akala kasi ewan ko bakit ganun sir. Ang dali nila mabasa, no, yung mga Duterte. Mabilis. Doon lang sila magaling sa pagpatay. Pagpatay ng tao, yun yung problema. Ano to sinasabi ni si Ismaya, masarap yung pineapple. Ano yung pineapple? Yung problema natin, ano, sir. Kasi gusto ng mga gusto nila i-project, no, gusto yung narrative nila weak si Marcos.
yung mga si Duterte yung strongman ng Pilipinas, ano. Gusto nilang ipaano sa imahe ni Duterte, i-project sa buong mundo. Talagang mga Duterte, mga strong talaga yan. Strong na ano, sir. Strong sa walang hiyaan. Walang hiyaan. Kasi sir, di ba, yung strong ano, gusto nila yung kinakatakutan, no? Gusto nila natatakot sa kanila yung kinakatakutan yung presidente nila, no? Gusto nila pa yung nagpapatay sila, no? Ganun yung gusto ng mga... Kasi talagang dinidevelop nila yung image nila na dapat katakutan sila para mananatili silang nasa itaas. Pero yung mga sumusuporta po sa kanila, gusto nila yung yung pinapatay sila sa sarili nilang pera, no? Pinapatay sila tapos ginagamit yung pera nila para patayin din sila. Ganun yung sir mga confidential fund, 'di ba? Yun yung ginagamit sa pampatay din sa kanila. Tapos sinusuportahan nila. Yun ang paraan na nakikita nila para manatili silang nasa itaas. Oo nga, diba? Pero yung mga sumusuporta sa kanila, sir, 'di ba? Yun gusto nila, sinasabi nila, gusto namin strongman. Yung strongman, yung talagang strongman. Ayun yung gusto nila yung pinagpapatay sila, yung may kinakatakutan sila, 'di ba? Yun. Pagpapatayin ka lang, magiging strong ka talaga, lahat ng kalaban patayin mo. Di strong ka, 'di ba? Yun yung gusto nila Yung mga mangmang na yan sila rin yung sila rin yung pinagpapatay sa sarili nilang pera, 'di ba, sir? Gusto pa nilang gusto nilang ipalusot yung confidential fund ng ni Sara, no? Hindi nga niya ma-explain kung saan niya gagamitin 'Di ba ibig sabihin sa pagpatay nga, 'di ba sinabi na ng tatay niya mismo, 'di ba? Sinabi mismo 'yun. Ano ba yung mga Pilipino? Susuportahan niyo 'yun? Dapat i-demanda na nga 'yun Ginamit sa pagpatay daw. Hindi ba dinimanda na ni Franz Castro? Oo nga po, pero siya kasi yung tinatakot. Pag-uusapan na sa kabila, pag-uusapan na yung kaso isinampa ni Franz Castro Malalaman natin bukas. Kaya pala nadulas na si Duterte, nagpunta ng ospital, di ba, sir? Baka sa sunod wheelchair na o kaya yung 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 sa leeg. Para sa pag-usapan yung kaso niya. Hindi, doble ang gagawin niya. Wheelchair na, may tungkod pa. May tungkod pa na. Paano yung naka-wheelchair na? May tungkod pa. Nakatungkod pa. Doble ka kanya, di ba? Wheelchair lang, walang tungkod ang galing may tungkod pa. Bago ata yun, sir. Bago. Bukas malalaman. Masamang tao. Yung pagkakaayong yung demandang kaya nga tama si Sir Alo, likas na yung parang iba na, hindi na hayop na yun. Hayop na, hindi na tao pala. Diba? Ngayon lang natin nakita yung mga karumal-dumal na mga krimen nung naupo yan si Duterte, no? Mga karumal-dumal talaga, no? Hindi mo mapanood Di ba, sir? Pati nga YouTube yung sa akin. Ngayon, pagka nagsasalita yun sa Siminay, kung umasa, talagang akala mo kung sino talaga siya parang strongman. Yun yung gusto na i-project na yun. Strongman. Pinakikita niya na talagang siya. Dapat siyang katakutan. Yun yung mga gusto ng mga Pilipino Yung may kinakatakutan sila, yung pinagpapatay sila, di ba, sir? Paulit-ulit. Gusto nila pinagpapatay sila sa sarili nilang pera. Yun yung gusto nila. Mga susuportahan mo yung ganung tao, mangmang ka na. Gusto mo yung mga pinagpapatay yung mga pamilya mo. Tapos sasabihin lang sa inyo, nagdodroga yan Tapos sasabihin NPA, di ba, sir? Yan yung mga gusto ng mga Pilipino. Yun yung strongman sa kanila.
best friend, hindi na nagsasalita. Natutulog na lang lagi. Sis best friend. Kumakain. Late ka sa kumain. Pero sir, Lagi na lang kumakain eh. Oo nga, kaya nga eh. Ano po sa, sir, ano po sa ano nyo? Best friend, mamyanan, medyo maano yung figure ng katawan mo. Kain ka na kain. Kinakailangan yung medyo Late conscious na ka sa ako figure. late na kumain. Hindi palagi siya nagsasalita pag nandito, pero pag nandun tayo sa live ni ate, nagdedebate, nagsasalita siya. Tapos na kumain dun. Tapos ko na kumain. Ano yung pananaw mo dito, sis? Paano labanan ang mga pagpanipula at pagsabotahe ng China sa Pinas? Ay, dilabanan din natin ang sabotahe. Sabotahe. Ginasabotahe tayo, sabotahe na rin natin sila. Babalik tayo sa topic natin, no? Ay, sabotahe natin. Paano saan tayo kukuha ng pondo? Confidential funds yun. Kailangan ng confidential funds yun, sir. Alam na natin kasi kung saan manggagaling yung propaganda ng China, no? Siguro may mga pondo yun na binabayaran nila yung SMNI, sir. No, kasi mayroong budget yan eh. Hindi, kasi sa siyempre sa gobyerno ng China may budget yan para dyan. Talaga ng SMNI. Ang daming koleksyon ni Kibuloy eh. Araw-araw ang koleksyon niya, milyon-milyon. Pero maliban siguro dyan, sir. Yan, SMNI na yan. Dapat pinapasarado na yan eh. Oo, kaya nga. Bakit ayaw na anuhin? Kasi, pero ginagamit nila eh. Freedom of speech. Freedom of expression. Yun yung sasabihin ng mga yan, di ba? Pero ano yung dapat ano niyan? Treason na ata yan, sir, di ba? Electric wheel. Bakit electric wheelchair? Tama yung yung nakaupo lang kami. Hindi, totoo yan, sir. Nakita ko. Kasi para hindi, ano. Sa mga mall, nakikita ko yan. Parang yung wheelchair na di motor. Ginagamit nila, sir, doon sa China kasi ano ba yun? Yung ano nila, wala atang ano yun eh. Parang papadaning ka lang eh. Yung ginagamit nila yung benefit ng ng wheelchair, naka-wheelchair na tao. Yun yung gusto nila, kaya kahit wala silang kapansanan sa katawan, ginagamit nila. May benefits kasi yung naka-wheelchair. Ganun. Oo. Ganun sa China ngayon. Ang galing ni Sis Mayam. Alam niya yun. Yung isang PDP laban, bumalimbing na. Congressman dito. Pamuanga yun. Ano yung Pamuanga? Ano yun, sir? Pamuanga yun. Yung isang PDP laban. Ako pag nakikita Pampanga. Ano pala? Arong spelling, arong ano lang pala. Dito sa Pampanga. Dito sa kanila. Pampanga si Alulal eh. Taga Pampanga si Sir Al. Pampanga yan. Wag nating susuportahan yung no. Pero yung mga hindi na siguro mabago, sir, yung mga taga Davao talaga siguro yun, 100% siguro yun, suportado nila. Sinasabi niya baka si Sino po? Yung mayor nila dyan, sino ba yun? Matagal na rin bumalimbing yan eh. Dati Lini Robredo yun eh. Yung sa Pampanga? Oo. Nandiyan yung Clark sa Pampanga, di ba, sir? Clark Air Base. Ba nakikita ni Sir Aldo yung F-22 doon? Sangilis. F-22 Raptor. Sangilis yun. Tama nga, Pampanga daw. Yung F-22 Raptor, makikita niya yun. Hindi ko pa nakita yun, sir. Yung F-22. Nakita ko lang F-35 eh. Ay,
F-2020 pa? Hindi pa. Ikaw, sir, nakita mo na. Lumapag dyan sa Pilipinas eh. Oo, pero daw siya, lang. Hanggang siya, ano tawag dito? Hindi personal. Hindi. Mayroon lapitan yan eh. Oo, yung gusto ko makita ay personal, sir. Ako rin. Yung F-35, nakita ko na sa personal. F-35 ng Japan. Doon sa Yokota base. Nung nag-open gate. F-35 na ba yung Japan? Meron. Pati yung Israel may F-35 na rin. Yung South Korea meron. Yung UK meron. Yan yung mga bansa, no? Yung malalaking bansa nang nabigyan, ano? Yung malalapit na kaalyado ng ng Amerikano yan. Tsaka meron yung law kasi... Dapat tayo bigyan na rin. Hindi tayo pwede, sir. Alam mo kung bakit? Baka mamaya yung information yan ay mag-leak doon sa China. Malalaman nila yung paano yung... Oo. Maraming spy dyan ng China, di ba? Diba, bakit na maski hindi nila maski hindi nila halos nakukopya na rin ng Chinese yung teknolohiya nila eh. Hindi yung copy, yun sa labas lang yun, sir. Hindi. Sabagay, Yun sa labas, hindi pa. Dito nga sa Japan, muntikan lang nakuha nata yung yung spy radar ng yung nakaano sa destroyer ng Japan. Muntikan na lang makuha yun ng yung information ng China. Kasi yung nagtatrabaho doon na Japanese na yung self-defense force ng Japan ay inanuhan nila ng honey trap. Alam niyo yung honey trap, sir? Ano yung honey trap? Honey trap. Hand trap? Hindi po hand trap, honey trap. Yung trap, honey. Hindi, honey trap. Honey, yung matamis. Trap. Yung trap yung trap. Alam niyo yung trap? Alam niyo po yung honey trap. Ayun yung madali kasi makuha yung mga Hapon. Konting kembot lang siguro yun umano na siya, bumigay na doon sa spy ng China, no? Yung babae siguro maganda, no? Kinembotan lang siya, binigay niya information. Yung spy radar kasi yun yung ginagamit hanggang ngayon nga spy radar 3 dati. Ngayon 6 na yung technology. Ngayon dati yung sa destroyer, sir, alam niyo yung hindi parang kasi pagka once na yung gagayahin mo lang may kulang eh. Kaya nga po original. Kaya kita mo yung bago na aircraft carrier na Fujian. Alam mo yung Fujian? Bago na yun? Kahawig ng Ronald Reagan yun eh. Yung catapult niya yung electric. Topo ang pagkakagawa, mahinang klase. Kasi nagkaroon ng crack agad yung runway. Yung tinatakbuhan ng baka may magalisan yung natin. Pero sir, yung ibig ko sabihin kasi yung point ko po, yung Pilipinas dapat nag-iingat sa mga disinformation ng China, no? Yung Japan nga di ba? Muntik lang silang makuna ng information. Dito sa atin madali dahil ang daming mga espiya rito. Kaya nga. Dito sa Pilipinas dami. Hindi na nila kailangan kasi nandoon na nga sa di ba, sir, sa gobyerno natin meron diyan di ba? Ang dami sa gobyerno natin na mga siguro bigyan mo yan ng hindi na kailangan honey trap sa atin pera lang ibigay mo, okay na. Nakuha ko kagad yung sinasabi honey trap honey trap honey trap. Nakuha ko ngayon. Babae ang ginagamit yan. Magandang babae. Lalapitan ka lang, kikimbutan ka. O kaya kung ano yung gusto mo, basta ibigay mo lang sa kanya yung information. Marami ang gumagawa sa
Saan? Maraming gumagawa yan, lalo na sa mga parting US. Maraming mga namin gumagawa niya, honey trap. Honey trap. Mahirap po yung... mga Pilipino pa naman mahihirap yan eh. Karamihan dyan, mga mahilig. Oo. Mahihilig, di ba? Mapagmahal yung mga Pilipino. Kasi pag mayroon silang gustong kunin na informasyon, mga gagamit dyan ng depenetrator hanggang sa magkakaroon ng honey trap na sinasabi mo. Gagamitan na nila ng babae. Yung mga Pilipino po sir, di ba? Mapagmahal yan, di ba? Kaya, madali. Mapagmahal yung mga Pinoy. Konting, kahit, yun, kikembot-kembot lang yan. Kaya nga po sir, ano? Pag giniyere tayo ng China dito. Manyak for short. Manyak for short. Mapagmahal. Mga Pilipino, ganun. Kaya madali po, di ba? Sa Amerika nga rin, yung mga kano, di ba? Kaya meron... Hindi, nakuha lang naman nila yung mga sistema sa mga pelikula ng James Bond eh. Sir, ginagawa po kasi yung mga direktor, yung mga direktor ng mga pelikula, producer, nakaano sila, information na yan. Honey trap. Honey trap. Pero sa totoo po yun, sir. Ayan nga, di ba? Actual na yun. Ayan yung electric na ngayon, di ba yung ginagamit yung disinformation sa mga Facebook, di ba? Tapos yung mga galamay ng yan, gagamitin nila yung Duterte sa Pilipinas. Tapos yung mga galamay nila, di po ba? Galamay. Facebook, YouTube, Twitter, yan yung una nilang gagamitan ng yung ano ba tawag diyan, information war, di ba? Mainstream media, karamihan po sa mga kapitalismo na bansa, di ba? Pwede niyong bayaran yung mga news outlet natin, bayaran, no, para ilagay sa news, no? Sa mainstream yung gusto niyong ipapalita. Kasi doon nga sa New York yung sa New York, yung ano ba sa Manhattan ata yun, yung meron silang full screen na yan na nabibili ata yun yung kung gusto mong magpa-ads. Ayun, gumagastos doon, may pondo doon yung China para magpa-advertise. May binabayaran. Kaya okay na mawala. Sana nga po sir, hindi na ma-approvean yung, may backup pa yung di ba yung budget sa 2024 natin, di ba? Iba-backup pa yun, di ba? Hindi pa natin sure kung siguro na matatanggal yung confidential ni Sarah Kane. Kasi dadaan pa sa Senado yan yung backup na nasabi mo. Gago na yung mga mga Pilipino pag pinalusot pa yun yung alam na kung saan mga senador yun. Dahil 8 sila dyan confidential funds, di ba? Pero ano po sir, siguro pag hindi nila makuha yun, hingi sila ng tulong dun sa China. China magpuponda sa kanila. Kasi pagka once na yan binalik ng Senado, hindi na magiging maganda ang image niyan. Kasi maglalaban ng dalawang house diba? Kaya nga po. Tinanggalan ng lower house. Tapos ibabalik ng upper house. Ay hindi na magandang kalalabasan yan. Maglalaban ng parehong house yan. Kaya nga po. Pero parang para sa akin parang hindi Si Zubiri parang na rin sa alam na rin nila Parang bibigay. Ipapalusot, sir? Ganun. Hindi, ako, sa tansya ko, 50-50, baka maibalik Sino ba yung mga Duterte sa Senado? Si Bongo, si Bato, si Padilla, si Tolentino. Yun lang yung die hard talaga, di ba, sir? Angara. Yun si Angara pa ba? Gatchalian. Gatchalian, di ba, Duterte? Ay, Chinese yun, di ba? Gatchalian. Kita mo, magkakapatid naipwisto. Tapos, si Escudero, balimbing yan.
Si Loren Ligarda. Ayun, siguradong Duterte yan. Kaya nga po. Kaya alam ko dyan, 8 sila eh. 8? Ilan ba yung Senado natin, sir? Ilan yung Senado? Na lang, kanila na. Konti na lang. Pero si Subiri naman siguro, ano yan ni pagsasabihin niya ni Marcos, no? Aba, hindi. Si Subiri, ano yan? Duterte, di ba yan? Duterte. Sa bagay, naglalaro, namamangka yan. Starfruit yan, Starfruit. Namamangka. Namamangka si Subiri. Tolentino. Hindi ba, maski na nung panahon ng eleksyon, namangka rin yan eh. Hindi ba dati, dala-dala nila Lini yan? Nasa line-up ni Lini Robredo yan eh. Si Subiri po? Kaya hindi ka sigurado dyan, balimbing yan. Pero parang ibabalik na nila yung pero si ano, 'di ba, pinsan ni yun ni Marcos, sino to? Yung isa sa lower house. Sino nga yun? Si Romualdez. Yung speaker. Yun, 24 pala senador natin. Thank you po. Hindi ko alam po. 24, 8. May pag-asa pa. Hindi, may pag-asa pa nga, pero beer mo, 8 nang talagang nakakasiguro ka na sa 8. Ay, ilan na lang kailangan mo para mag-majority na kayo. 4 na lang. Na. Pero sir, siguro, sila, kasi pag binaykam nila yun, tapos papayag pa sila na ibalik yung confidential funds na yun siguro. Kung halimbawa, mangyari na maibalik, hindi na magandang magiging kalagayan yan. Kaya nga po. Kumbaga sa sila na magsasalpukan dyan. May magandang sa atin yan. Magandang resulta sa atin yan. Kasi pero magsasalpukan na silang pareho eh. May plan B po ata, sir. Meron pa yung China. Yun yung mas malakas, malaki makukuha nilang punto doon. Kaya nga ito yung tinapi ko eh. Kasi alam ko, malaki yung parte ng China dito kahit mawalan na ng confidential funds yung di ba? Kaya maganda maglagay ng PR sa CGTN na maganda mag-invest ng property dito para maibenta na nila yung mga property nila doon sa mga tao na nauto nila doon sa article nila. Yung topic natin yung kagabi sis, di ba? Yung si Subiri administration yun. Yun pala. Pero hindi tayo nakakasiguro dyan dahil balimbing? Subok ng balimbing yan eh. Yan. Subok yan. Taga Davao ba siya, sir? Hindi. Taga Mindanao. Taga Mindanao. Dapat yung ating ang ating nakakasiguro dyan eh. Mindanao din yan. Si Robin parang po yung gusto niya yung Hamas saka gusto niya yung China. Kaya alam niya na, 'di ba, Duterte? Duterte si Robin Padilla. Hindi nga siya pumalakpak doon nung nagpunta dito si Kisida. Hindi diyan pala sa Pilipinas. Nagpunta si Kisida, 'di ba? Hindi siya pumalakpak. Ayaw niya sa West, ayaw niya sa Amerika. Parang yung mga karamihan po sa mga Muslim sa Islam world, ayaw sa Amerika. Tama. Ay, paano naman kasi ang Muslim naman talagang yung Muslim world, kalaban naman talaga US. US tsaka Israel po, ayaw nila yan. Kita mo yung binuong yung si Bin Laden. Hindi niya, di ba binuo yung 9/11? Ilang taon nilang pinag-aralan yon. Binuo, di ba? Tsaka yung po sir, yung yung China, binura sa mapa na nila yung Israel. Alam niyo po yon? Wala na sa mapa nila yung Israel? Wala na yung Israel sa mapa. Yung mapa nila, binura lang. Wala yung pangalan na Israel. Nalito nila doon sa sa mapa nila yung sa internet. Saka siguro doon sa mga piniprint. Kasi yung mapa ng China, mapa lang nila yun, sir. Hindi yun natin dapat tingnan. Kasi merong mapa eh. meron yung 10 dash line,
'Di ba sa kanila yung South China Sea, yun yung mapa nila. Oo, tsaka yung India may parts doon sa kanila. Hindi lang po yung tutuusin mo, ang China hindi na dapat mangamkam pa ng teritoryo eh. Laki-laki ng teritoryo. Kaya nga po pati nga si Putin. Kasi parating nila sinasabi na historical claim. Bakit? Yung Mongolia, nasakop din naman sila dati nila Genghis Khan na historical claim ba sa kanila? Hindi lang nga naman in China, pare-pareho nga sila ng mindset eh. Pati nga si Putin, di ba? Historically sa kanila yung Ukraine. Di ba? Ang laki-laki ng Russia. Ang laki-laki na ganun. Kaya yung baka sabihin din ng mga Duterte, sir, historically sa kanila yung Pilipinas. Kaya yung kaban ng bayan sa kanila kasi historically sa kanila yung Pilipinas. Time machine, pupunta na lang sila sa past. Doon na lang sila mukha sila sa historical, hindi pa natutunan. Ganun yung mga nila, tawag dito, yung mindset nila, no? Mga narrative nila, historically. Yun yung palaging lumalabas sa pare-pareho yan. Iran din siguro di ba, sir? Gusto nang burahin yung North Korea. Mga criminal minds yan. Kaya nga ewan ko yung mga tao bakit sumusuport. Magaling sila sa warfare, psychological warfare, di ba? Yan na yung mga China, di ba? Yan yung ginagamit nila. Nauso sa Pilipinas yung yung trolling, di ba? Yan din yung doon sa China nung lumabas si Duterte, yan na nauso, di ba? Saan malakas si Duterte? Doon sa Facebook, di ba, na nangangapan niya siya. Yung mga trolls lumabas yan. Yung kay Duterte. Alam mo may pattern po sila, di ba? Yan yung problema ng bansa natin. Money talks. Tama ka, sis Mayam, money, pera lahat yung pinapagana, no? Magkano kaya ang pondo yung budget ng China para sa Pilipinas, para sa mga Duterte, para sa mga trolls? Hindi, ang ginamit ng China doon, magkano? Yung binayad ni Duterte na payment sa chopper. Sa chopper? Ilang bilyon yun? Bilyon. Nagpagawa ng chopper si Duterte sa Russia. Pero sir, naobserbahan ko, 'di ba, meron ding confidential funds yung 'di ba, yung mga lungsod natin, yung Davao City nga yung pinakamalaki, 'di ba? Dapat ang confidential fund kasi dapat wala naman sa yan eh. Bakit nagkakaroon yung mga local? Mayroon yung mga lungsod sa ating bansa. Ba't sila nagkakaroon? Dapat tanggalin din yan, sir. Hindi lang yung sa DepEd tsaka yung sa sa OBP, di ba? Dapat pati yung sa mga lungsod natin na yan, no? Yung mga dun sa Davao, dapat ba't ganun kalaki yung confidential funds ng Davao? Di ba? Yun lang yun eh. Wala na. Natabunan na. Hindi, kaya ganito ang yan eh. Ganito ang kalakaran dyan eh. Kaya alam mo, na-approvean yung mga ganyang confidential fund na yan dahil yung mga kunsihal, mga kansilor, halos lahat dyan, kagrupo nila. So lahat ng ipapasa na batas ay na tawag nito, lahat ng gagawing batas na ipapasa ng mga kunsihal. Dahil lahat sila hawak ng mayor. Kaya natutupad yung gusto ng mayor. Para dito rin sa Kongreso. Hindi ba kaya natutupad yung mga gusto ng dahil sa ilan silang bubuto, halos lahat. Ilan lang kumukontra. Ganun din ang kalakaran dyan sa City Hall. Pagkampi mo lahat ng mga kunsihal, lahat ng gusto mong gawin, magagawa mo.
Pero sir, 'di ba dapat i-audit ano talaga ng COA, 'di ba? O kaya may, di ba ino-audit naman ng COA? Oo. Yung kaso mo tapos na, nagastos na. Oh. Ano pa Yun yung magagawa mo ron? hindi sir, Bakit dapat hindi nila panagutin. pinababalik yung pera? Dapat may bukod sa ipabalik yung pera na yan, dapat pagbayarin sila. Pag hindi nagbalik, ulitin lahat ng properties. Ganun lang yun. Tapos lagyan pa ng interest. Para masaya. Yung ibabalik. Yung mga nagnakaw. Kasi kadalasan mga nagnakaw sa gobyerno, kinukulong lang. May nakabalik ba na pera? Wala. Dapat wala ang na. gawin na, kunin. Dapat yung Walang makuha, kunin lahat ng properties. Tapos, dapat kasama pa yung interest dyan. Tapos, patalsikin na, tanggalan ng citizenship pa yan. Wala ka nang pagkala kung maging ano sila. Maging, tanggalan ng citizenship. Kung ganyan ng mga, yung mga nakakasuhan na ng, yung graph. So, depende pa sa laki. Kung noong unang panahon, total, mahilig naman sila sa history. Anong ginagawa ng mga hari noon doon sa mga magnanakaw at saka yung mga nagpa-plot ng treason. Bukod sa iniilit lahat ng properties, pinapatayan, tapos yung buong pamilya, kung ano man yan, ini-exile yan. Paminsan nga, pinapatay yung buong pamilya Pwede hindi ngayon, hindi nyo magawa. Kaya nga, wala ata tayong law na ganun. Ang problema kasi sila rin gumagawa ng law, di ba? Yun yung problema ng Pilipinas. At saka isa pa, di ba? Ang problema ng Pilipinas kasi, mula sa ibaba hanggang itaas, puro sabuatan. Yun nga sir, di ba? Nagsasabuatan sila. Tsaka kasi parang wala nang oposisyon sir, dapat i-freeze yung assets nila, di ba? Makikita yun sa bangko hindi pa sa yung pera nila sa bangko. Ari-arian. Dapat to pati yung card. Mga sundalo. Yung lifestyle. Bakit sundalo magano ng lifestyle ng mga yun? Dapat lifestyle kaya nga. Ay, katarantaduhan po sir, di ba? Dapat ombudsman yun. Kakampi nila yung ombudsman, di ba? Paano kakampi niya yung ombudsman? Kakampi ng mga Duterte. Yun yung hindi nila nahawakan yung COA, di ba? Huminto si Kalide. Umalis Kalide. Lalong masama sana kung hindi umalis yun. Hindi niya hindi na sir, hindi na nakaya siguro, no? Na-konsensya na, di ba? Meron pang isa, sino ba yun? Yung naglisig kaya Ma'am Leila de Lima, si Guevara, sino pa yung isa, yung wig, yung buhok, sino ba yun? Yung si Guevara, tsaka si Kalida, tapos sino pa yung isa? Meron yung wig, yung buhok, hindi ko alam yung pangalan. Paborito ni Bistren yun. Sino yun? Yung may piloka. Piloka. Yun, sila yun. Kaya ako dito si Guevara, 'di ba? Nasa di ba, nasa gobyerno. Kaya po, 'di ba? Delikado 'yun. Wala na ngayon 'yun Wala nang pwesto 'yun. Si Guevara? Hindi, si Guevara may pwesto. Kaya nga nasa gobyerno. General. Yung may wig wala na. Yung isa wala na, yung piloka, di ba? Tapos si Kalida wala na rin kasi huminto, hindi na nakayanan. Hindi na sikmura siguro, no? Tama, si Aguirre. Ayun, yan sila lahat yung umano kay di ba? Nagamit sila ni Duterte, di ba? Na gumawa sila ng paraan para masunod yung kagustuhan ni Duterte, di ba? Ayun ang sinasabi ko sa iyo. Ang problema ng Pilipinas talaga. Nakalimutan na kaya natin ng ating mga kababayan. Tingnan mo yung nangyari doon. Ayan, tama. Ayan, Malacanang Palace pa, di ba? Ayan. Tapos yung isa ngayon, sis best friend, yung si Guevara. Yun yung delikado kasi yan yung ginawang kasangkapan ni Duterte. Ibig sabihin, galamay. Si
Gibara ngayon, unti-unting lumalambot na yun. Pero hindi mo alam, baka... sa posisyon na ICC eh. Kaya hindi sir. Kasi yung Godfather, yan lahat napapagalaw niya, mayroong connection, napapagalaw niya ng Godfather. Parang ang mafia, di ba? Pag habang buhay yan, siguro mayroong utang na loob, hindi mo alam, kaya hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Kung ako Kaya alam mo ba yung mga yan? Yung mga yan, hindi rin nila malaman kung saan sila kakampi eh. Oo nga, pero... Kakampi sila kay Marcos o kay Duterte. Pero sir, pag yung ganyan, yung balimbing, hindi na dapat yung pinagkakatiwalaan, sir. Hindi, kaya nga kumbaga sa mga yan, tinatansya nila kung saan sila dapat pumunta. Pag may pagdududa na, wala na. Kung kay Pero, Marcos ba o kay Duterte. pag may pera. Kanino ba kami pumunta? Pero pag ako, hindi ko ilalagay sa akin yung hindi diyan sa core mo, hindi mo dapat ilagay yung mga balimbing na tao, di ba, sir? Kaya at saka mga nagamit na ng dating tayo naman talaga lugi diyan. Sa ginagawa nila. Kaya nga. Sa sakripisyo diyan. Akala ko yung DOJ yung malambot sa sa ICC. Pati si Kiwala malambot na rin. Nagpahayag po ba siya? Ano yung pahayag niya? Hindi naman pero sa mga kilos na ngayon, malambot na rin. Hindi na raw nilalagay sa bangko ang pera nila. May mga vault sila sa bahay. May na yun. Di ba napulgan na minsan yun? Di ba sinabi ko na sa'yo nun? Ang ng mga ganyan, ilalagay nila or in-auction nila kurap na politiko, sa mga tunnel. May tunnel. Hindi lang sa Hamas may tunnel. Parang Hamas pala, no? May mga tunnel. Sa mga collectors, po yan, yung mga antiques, mga paintings, yung mga high value na pwedeng bilhin. Kasi parang terorista sila, merong mga tunnels. Painting, mga 50 million na yan, peso na ang halaga, isang painting lang or isang maliit lang na antique. Ganun yun. Tapos yung mga appraiser pa ng COA, pagpapasok sa bahay nila kahit may mga ganyan-ganyan doon, syempre wala namang alam sa mga ganyan yan. Pag sinabi niya, replica lang yan, ganun. Or ito, pumapasok ba yung COA, sis? Parang hindi, di ba? Hindi. Kunwari, meron sa kanila na lifestyle check, yan, ganyan. Ombudsman dapat yun eh. Hindi, kunwari nga, sina-explain ko lang na ganyan, na meron papasok. Sinabi ko COA kasi meron sa kanila parang nag-check nga ng mga asset nila dyan. Ganun lang ay dadahilan yan. Pero kasi yung mga ganyan usually ng mga collector ng mga antiques and mahirap i-appraise. Kung gusto mo, magsasama ka talaga nung sa museum pa para i-appraise yan. Ganun yun. Kaya dyan nila tinatago yung pera nila eh. Dapat pala ituring natin sila, ngayon, sir. Observer. Kasi di ba dati ang sistema ni Marcos Sr. noon, hindi ba nung panahon niya maraming krone? Alam niyo ba kung mga krones? Yung mga kayamanan, kung kani-kanino ipinapangalan, kung sino namamahala, gano'n. Ganun. Marcos nun, krones eh. Usually, ganyan po yan. Practice po yan, mga dummies, ang tawag yan. Karamihan ng mga negosyante may ganun. Ngayon, ayaw na ng ganun sistema ng mga makabagong politiko ngayon. Gawa ng ang nangyari doon sa mga dummies na yon, mga krones na yon, inangkinan nila yung pinagkatiwala kayamanan sa kanila. Ganun pala yung parang tinakbo. Hindi ba yung si Danting Kuangko? Hindi, malaking kayamanan iniwan ni Marcos dyan eh. Hanggang sa inangkin niya na. Hindi na niya nakuha. Ngayon, pero ang makabagong may mga politiko ngayon, po iba na. Gumagawa na sila ng tunnel. Tunnel na. Sir, dapat ituring natin silang terorista pag ganun. Parang Hamas sila, may tunnel sila. Para sarili na nilang sila na mismo yung technology, mahanap naman yung mga tunnel na yan if ever. May tunnel. May tunnel. Imaging yung mga LiDAR, yung mga ganun.
Ay. Kaya bumibili ng malalaking compound yun eh. Oo. Tapos doon sila gagawa. Hindi nyo ba nabalitaan si Tibes? Hindi ba Isa pa yun, minahukay na kayamanan dun sa compound niya? Si Tibes, akala ko na na yun na terorista. Di ba ginawa na siyang terorista? Na-freeze na ata yung niya eh. Di ba yung mga assets niya, di ba? Si Tebes. Kaya minahukay na kayamanan yan dun sa compound niya. Yung iba rin dapat. Yung politiko ngayon. Hawak na nila kayamanan nila. Kunwari, sabihin natin, magkaroon ng gulo, yung gera o magulo ang mundo. Imagine mo, marami pa palang mahuhukay na kayamanan yung mga tao. Doon sa bahay ng... Sa ngayon, maraming different. Shita. Ganun daw talaga yung sistema eh. Alam mo sinong puko niyan? Hindi magalong. Makabagong Pilipinas na nga talaga, sir, di ba? Yan na, bago na yung style nila, di ba? Bago na yung style nila ngayon. Hindi magalong yung nagpuko niyan. Naguhukay na parang di ba? Parang Hamas, di ba? Pero hawak na nila yung kayamanan nila, di ba? O baka gusto pa nila nun eh. Pag namatay sila, doon niya ko ilibing sa ilalim lang. Kasama ko kayamanan. Hindi kasama na yung kayamanan niya. Sayang. Ang problema nun, di ba dapat napupunta yun sa bansa natin, di ba? Mura sana yung dapat mga health system. Yun. Yung kayamanan yun, dapat nag-circulate. Para yung ang tawag nito, ekonomiya ng Pilipinas, gumana, di ba? Hindi natutulog eh. Nandun sa tunnel pala, no? Natutulog lang. May tunnel. Titindi nila, no? Bilyones, no? Gaano kaya, isang kwarto kaya yun, sir? Gaano karami yun? Pera ng bayan, di ba? Pwede isang kwarto yun. Dapat na hulugan ng bunker buster eh. Bunker buster na bomba. Bunker buster. Dapat sa kanila ginagamitan ng sponge bomb, di ba, sir? Sponge bomb. Yun yung gagamitin sa kanila, di ba? Para nasa tunnel kasi. Dapat tingnan nyo yung kung gaano kahirap yung bansa natin, yung mahal ng di ba, ng hospital, no? Dapat dapat napupunta yun sa taong bayan, di ba? Mura dapat yung hospital, malinis yung daan, hindi traffic, mayroon tayong yun na nga ang dyan ang lumalabas dyan ng observer eh. Pero mo yung kayamanan ng mga politikong yan, natutulog lang. Halimbawa, kung nasa Bangko Manila o tubo lang na tubo yun. Sa kanila rin lang pumupunta. Hindi naman nagsisirculate yun. Si Sis Mayam pala, di ba, sir, sa bangko siya nagtatrabaho. Alam niya yung mga ganyan. Siguro nakikita niya yung mga mayaman. Nandiyan pa ba si Sis Mayam? Hindi nakikita niya yung mga pera, yung mga taong mayayaman, di ba, sa bangko. Nakikita niya kung magkano natutulog na pera. Mahilo ka na makita mo siguro, no? Ako pag may ganun tatahimik na lang ako, sir. Nakita ko naman yung Bolt. Nakita mo sis? Sir, sis best friend. Nagtrabaho lang sa bangko, nakita din ako ng Bolt. Wala lang. Wala lang. lang sila. Ano yung laman? Pera lang. Tsaka yung mga Bolt. Papel lang. Darating yung pera. Nakabundle-bundle lang yan. Tapos darating walang ginto. Doon sa branch namin, wala akong nakitang ginto, pero may mga jewelry na naka doon sa mga inirerentahan ng mga may mga bolts. Pero wala naman. Syempre, hindi mo naman makikita yun kasi not unless nung may-ari. Diba? Sila lang. Pero mga pera, nakatambak lang yun. Tapos pag may darating na yung van, armored na saka lang nila bubuksan ng susi nung manager or yung kung sino yung hawak susi. Ganun pala yun. Trabaho ko nun, yung assistant manager ang may hawak ng Bolt. Hindi ka pwedeng humingi ng pera. Kaya yun. Isang maleta. Ano ba yung lalagyan? Pero inaano lang niloload lang nila yun dun sa may dumarating doon na taga-kuha.
Wala naman special dyan sa pera. Tsaka hindi, yung mga politician, hindi naman maglalagay ng ganyan karaming pera yan sa bangko. Tinatago nila somewhere else yan or sa dummy account nila. Kasi pagchichismisan sila kahit may bank secrecy, wala naman makakatakas sa mga marites eh. Pati yung yung sa bangko nagtatrabaho, 'di ba? Pwedeng mag-leak. Nagchichismis yan. Hindi, sila nagchichismis. Yun lang meron yung chismis nila, yung kaalaman nila tungkol doon sa kung sino yung may chismis na makakarating, pero mga ilan tao. Hindi naman binobroadcast sa lahat. Pero, sabi ko lang, walang dapat yung bank secrecy law na yan. Kasi may pagchichismisan pa rin sila. Ayun lang hindi ganun kaano kasi syempre kailangan mo magbigay din ng di ba, proof sa huli. Pero maiba tayo. 'Di ba balik tayo sa ating topic Doon sa Davao po, papaano kaya madadala yung pondo ng mga Duterte doon? Meron kayang may airport ba sa Davao? Hawak ba ng Pondo. Ha? Interbanking na uso ngayon, 'di ba? Kung dineposit mo dito sa isang branch, pwede mo naman i-withdraw kahit saan. Hindi, matidetect na ng yung para matidetect ng gobyerno natin na galing China. Hindi na dinadaan sa bangko yung mga yan. Sa aeroplano nga ata papuntang Davao doon sa airport, di ba, sir? Hindi ba mga private jet naman yung mga yan? Kaya nga sa control ng mga local airport ay yung mga paliparan. Sino nagko-control? Hindi ba yung local government din paminsan? Ayun, dapat yun yung may lalapag dyan na aeroplano, sinong magkocontrol ng mga nagche-check doon? Kung sabihin kung sino yung pinakamataas na official doon na, daanin nyo na yan, ganun-ganun. Bakit? Makaka-emit ba yung mga nagche-check? Checker hindi, yung point ko, gusto ko ipaarinig sa mga ating intel, para malaman nila. Dapat yun yung bantayan nila, Bantayan nila doon yung kung saan papasok. Yan, kaso yun nga, wala silang magagawa kung sinabi na okay na, clear na. Hindi po pwede na papalampasin nga natin, di ba, yung mga ganung bagay. Kasi pag sinabi mong walang magagawa, di wala na tayong magagawa, di ba? Dapat yung ating mga ating mga intel ay pinag-aanuhan yan, binabantayan, kagaya niyan, si Kibuloy nga, di ba, sir, doon yung alam niyo yun na-detect siya sa doon sa Amerika na sa private plane niya meron siyang nahulihan ng dolyar. Oo. Di ba? Ang daming dolyar. Yun private plane yun pero na-detect ng Amerika. Sana may ganun yung ating sino yung anong ahensya sa atin na gobyerno yung gagawa nun. Dapat yun yung kumilis, gawin nila yung trabaho nila. Wala rito sa atin. Ang intelligence FBI ba yun? Sa atin mahina. Yung intel? Mahina ang intel dito. Dapat naubo ko lang dito, AI. AI? FBI? FBI, hindi nga nahuli si Bantag, sir Doon na. Ngayon ang intel na Pilipinas. Kaya gagamitan tayo ng AI. Artificial Intelligence. AI. FBI natin hindi nahuli si Bantag. Parang pero siguro ito wala tayong pag-asa pag hindi mahuli ata yung mga yung palusot na pera papunta. Paano mahuli yun? Hindi naman hinuhuli. Yun ba yun? Yun pala yun, sir. Hindi. Kung gusto huli yan, matagal ang nahuli yan. Bawal pala magtingin ng acts ng mga politician and stars. Yung account, bawal siya tingnan. Pero dati kasi yung kaso ko, kaya ako nakikita yung mga account ng mga tao doon sa branch. Kasi nga, nag-encode ako ng mga sa computer. Hindi pa nun, hindi pa ganun ka, manual pa doon dati. Pa sila, kino-computerize pa lang nila lahat. Yung dating panahon pala ganun. Ganun pala dati.
Meron na, pero hindi pa ganun fully 100% na dati, automatic, computerized. Hindi pa lahat Pero pa ganun. magkamali ka na, Mga malalagyan mo yung pera ng account ng ibang tao, di ba? Pa magkamali ka. Hindi po pwede magkamali yun. Hindi pa pwede magkamali. Kasi double check naman yung parati eh. Double check. Sana magkamali, damihan yung pera mo sa bangko, di ba? Kaya yung iba, ayaw na maglagay sa bangko eh. Oo. Yung kapatid ko rin ayaw. Kasi hindi ka sure, di ba, sir? Mapi-freeze nila halimbawa. Hindi ako naman siya. Hindi sa freezing yun. May point din naman ibang tao kasi kung magkaroon ng bank run. Kasi usually, pag nagkakaroon ng mga sobra-sobrang withdrawal paminsan, yung ganyan, tapos ikaw, medyo late ka nag-withdraw, nawawalan ng pera yung bangko, yung ganyan, tapos paminsan, kailangan mo ng pera, offline yung bangko, emergency, lalo na sa third world, puro cash ang gamit. Hindi sa China, hindi na nila ma-withdraw eh. Hindi na kailangan. Sa China naman kasi, wala sila talaga tiwala na ilagay nila yung pera na sa bangko. Kaya sa bahay lang lagi yung pera. Pero sinasabihan dito ganun. At saka dito nakakabuisit din kasi lalo na kunwari foreign currency yung account mo. Paminsan, ililimit ka pa kung mag-withdraw ka. Pera mo yun pero paminsan nililimit ka nila na mag-withdraw ka. Or paminsan ganun. Accounts nila, once na tingnan mo, accounts nila mag-a-alarm sa security. Wow. Ang galing Ang galing pala sa Australia. Sis, paano yung card? Pwede mo ba madamihan yung card? Yung niya? yung pera mo magagamit sa card na yun. Yung black card na walang yun eh. Walang limit, di ba? Yung gold card sa yung platinum, di ba? Paano kaya nila yun? Dadaan din sa bangko yun eh. Ikaw, sir, gumagamit po ba kayo ng credit card? Sir Gis? Gumagamit po ba kayo ng... Hindi ka marunong. Ang bangko ko, wala na ang bangko ngayon. Nasa anak ko na lahat. Nasa anak. Pati pension ko. Pati pension ko nasa anak ko na. Ang galing Siya na lang ang nagano. Hihingi ka na lang pag gusto nyo, sir, di ba? Oo. Ganun. Hindi na ako mahawak ng ng bangko. Yung mga bangko ko dati, nasa kanya na lahat. Ganun. Parang safe din, sir, di ba? Pag ganun. Yung pension ko sa ISIS, yung ko, nasa kanya na lang. Sa kanya na dumarating. Siya na nag-ano yung mga panggastos. Hindi ko na inasikaso. Hindi okay ka pala, sir. Pala? Wala nang sakit sa ulo. Di ba? Kaya pala, si Sir Gis. Kaya wala, kapares niyan, naisip-isip ko rin, mahirap nga rin eh. Kapares niyan, wala akong sariling bangko. O hindi ako makasali-sali to sa mga Gcash na yan. Hindi, okay lang, sir. Wala namang kinalaman sa Gcash yung bangko, Sir Gis eh. Alin? Sa bangko daw po. Pwedeng walang bangko ang Gcash. Hindi nga marunong Sir Gis. Hindi ba kailangan ng pera sa bangko sa Gcash? Pero oo nga, pero mas okay na yan. Hindi mo kailangan ng pera sa bangko pag Gcash. Hindi, sir, baka... Pero mas maganda, wala ka na lang. Mas okay na wala kang Gcash kasi baka ma-scam ka lang. Hindi, baka magpalipad siya na magpalipad dyan kung saan. Kaya nga eh. Okay na yun. Delikado, Sir Gis. Gaya siya kay ate. Bahala kayo, hindi marunong palipad. Kaya nga. Ayan, si ate nagpapalipad eh. Hindi mo na alam kung magkano na napalipad mo. Si ate madaling mas-scam, di ba, sir? Nasa-scam palagi si ate. Ginagamit ko na lang. Sa kanya na lang. Kaya nga eh. Okay na yan, sir. Na pala? Nag-live na si Sir Toto. Nag-build na sa akin eh. Live Sir Toto. Ano po, sir? Bukas na lang uli.
Sis, Yes, Makisi. si Ma'am S, sis best friend, sis Mayam. Kumuha ka raw, Sir Gis, ng Gcash. Magpalipad Sakit ka. sa ulo yun. Magpalipad ka, sir. Maubos, ano, hindi mo alam. Ako dati palipad tapos yung ano sa bangko, yung nako. Kaya nga, maganda yung walang Gcash. Wala kang paliliparan, eh. Di ba? Kaya nga, yun yung ano, yung maganda. Okay, hanggang bukas ulit. Okay, bukas po ulit tayo. Best friend. Sir Gis, good night. Sis best friend, Ma'am S, sis Mayam, Night. good night na po. Bye. Bye. At saka si Sir Al. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta. At magandang gabi po sa inyong lahat.